1.5 bilyon ang inilaan ng Senado para sa training ng mga guro sa matatag curriculum. Ano na nga ba ang layunin ng matatag curriculum na inilunsad ng Department of Education? Kamakailan ay inilunsad ng DepEd ang binagong Kinder to Grade 10 o K-10 curriculum. Nasa 70% ng kasalukuyang curriculum ay mababawasan kung saan ang learning competencies ay ibababa sa 3,600 mula sa mahigit na 11,000 upang bigyan ng mas maraming panahon ang tinatawag ng DepEd na foundational skills para sa isang mas mahusay na resulta ng pag-aaral. Nagkaroon na ng mga paunang implementasyon sa mga piling paaralan at sunod itong isasagawa sa mga yugto. Ang implementasyon ay magsisimula sa kinder at mga grade level 1, 4 at 7 sa school year 2024 hanggang 2025, mga grade 2, 5 at 8 sa school year 2025 hanggang 2026, mga grade 3, 6, 9 sa school year 2026 hanggang 2027 at grade 10 sa school year 2027 hanggang 2028. Ang paglulunsad ng K-10 curriculum o tinaguriang matatag curriculum ay nilikha matapos ang 2 taong proseso ng pagrepaso na kinonsulta ang iba't ibang may kinalaman gaya ng mga guro, mga higher education institutions, mga international experts at pribadong paaralan. Ang pagbabago ng curriculum ay sa kadahilanang nakakabahalang mahinang performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa national at international assessments. Sa bagong curriculum ay ibababa ang learning areas sa maagang mga antas mula 7 sa 5. Language, reading and literacy, math, makabasa at good manners and right conduct o GMRC. Kabilang sa makabasa ang kamalayang cultural o cultural awareness, pagkamakabansa o nationalism, at pagkamakabayan o patriotism. Ipinakilala rin ang peace education na may paksa gaya ng pag-ayos ng gulo o conflict resolution, seguridad ng tao o human security, katatagan ng komunidad o community resilience, at pagbawas ng panganib ng sakuna o disaster risk reduction. Ang matatag K-10 curriculum ay isa sa mga hakbang na magpapaangat sa performance ng mga mag-aaral.